Good morning to all of you, church. How are you this morning? Ilan lang ang nasa mabuting kalagayan. Parang dadalawa lang. Again, how are you this morning? Magandang buhay. That's my declaration. Magandang buhay. Ano man ang sitwasyon, ano man po ang atin pong mga bigatin sa buhay, always i-proclaim po natin maganda ang buhay. Lalo na kung kasama natin ang atin pong Panginoon. Amen. Tayo po mag-aral na salita ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid na bawat isa po sa atin ay meron tayong kanya-kanyang hinahangaan. May kanya-kanya tayong gustong gayahin, may kanya-kanya tayong gustong sundan. Tama po ba? Ewan ko kayo, pero ako, alam ko po ito. Okay? Example, pwede nating sabihin, hanga ako sa lolo mo. So, humahanga ka. Gusto kong gayahin ang tatay mo. Pwede ho ba yun? Gusto kong sundan yung nagawa ng kapatid ko. Pero ngayon po, sasabihin ko sa inyo, kung sino po yung hinahangaan kong the most. Sino yung gusto kong gayahin at sundan sa buhay na meron po ako ngayon. At ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong to be like Christ. To be like Christ. Kung meron pong salita si Pablong, imitate me as I imitate Christ, ito po directly na pong sinasabi ko at sinasabi ng dapat isa sa atin, I want to be like Him. I want to be like Christ. Bakit po gusto kong matulad kay Kristo? Dahil po sa mga bagay na babanggitin ko po sa inyo, na mga ginawa po niya, ipinakita po niya, ipinadama niya, at ipinagkaloob niya. And gusto ko po as a church, ito po ang gawin natin. Makita sa atin, maipamuhay natin. Maging kultura baga ng bawat isa sa atin as a church. I pray to God, no? Na talagang ito po yung malakaran po natin. Para ho kahit papano ay makita po yung kaibahan natin compare sa iba. Hindi naman ho tayo nakikipagpaligsahan sa kanila, pero kailangan po kasing makita po kahit kaunti yung difference nito. Sapagkat kung yung pong ginagawa natin, the same thing na ginagawa rin nila, anumang denominasyon ito, then hindi ho masasabing ano ang kaibahan natin dito. Amen po ba yun? At ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo na ginagawa ni Kristo, ipinamumuhay ni Kristo at nakita mismo sa puso ng ating pong Panginoon. Ito po siya. Number one, unang puntos, His love for the church. Ang sabi po sa Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi po yun ang pupuntusan ko. Kundi yung kasunod. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para dito. So nakita po ninyo mga kapatid, based sa text na ito, kung paano po minahal ng atin pong Panginoon ang kanyang iglesia to the point na ipinagkaloob po niya yung kanyang buhay para po dito. Amen. Tanong, ganun din po ba ang pagmamahal po natin sa kanyang iglesia? Nararamdaman ba ng iglesia yung pagmamahal natin sa kanila? Yung po bang nandyan ka para sa kanila? Yung nakahanda kang dumamay sa kalagayan po nila. Kung may nangangailangan ng tulong, hindi tayo nagdadalawang isip na tulungan sila. Why? Because we are a loving church. Iyon po yung masarap na maramdaman, mga kapatid. Hindi po, para lamang po tayo nagsasama-sama rito for the sake of what? Masabing magkakasama tayo, o we are fellowshipping with each other, with one another. Hindi po ganun eh. Kailangan po merong maramdaman. Ano yung nangyayari sa pagtitipon ninyo? Ano yung nagaganap sa pagsasama-sama ninyo? Meron bang pagmamahal?
na umuusbong dito at nararamdaman ba ng isa't isa na nandun yung concern mo? Napakasarap na maramdaman po ito, mga kapatid. Kaya sabi po niya sa 1 John chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay... So mula sa Diyos, mga kapatid, ang alin? Ang pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig. At bilang anak daw ng Panginoon at kumikilala sa atin pong Diyos, kailangang makita daw sa atin yung pag-ibig na yan ng Diyos. Kaya dito po ipinapakiusap niya na magmahalan tayo. Tanong, nagmamahalan ba talaga tayong bilang magkakapatid? Nagdadamayan ba tayo at nagmamalasakitan tayo sa isa't isa? At tayo raw po ba yung iglesyang tinutukoy niya rito na masasabing totoo dahil ginagawa natin yung ginagawa ni Kristo para sa iglesia niya o para dito? So yan po yung challenges natin ngayon, mga kapatid. Natagal na rin po eh. Hindi ko naman po sinasadyang ito po yung maging message natin ngayon. Timing na timing naman, hindi ba? Sapagkat araw ngayon ng mga ng mga heart. Ano bang umiibig? Puso ba o yung bibig? Puso o nguso? Ang umiibig ay puso, hindi. Pero ang nagsasabi ng pag-ibig ay... Pero ang tunay na damdamin ay nanggagaling sa atin pong mga puso. Amen. So, mga minamahal, sabi po niya rito, tingnan niyo po, 1 John 4:11, mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong Verse 12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo mag-iibigan ay ano raw? At nagiging ganap sa atin ang kanyang And even in John 15:12, ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ito ang aking utos. Church, kung hindi daw po mangyayari sa atin, neither hindi natin nakita sa buhay po natin si Kristo, o hindi nakikita sa buhay po natin yung ginagawa po natin, then hindi natin nasusunod yung utos po niya sa atin. Paano raw po nating masasabi na tayo po ay tunay niyang church? Yung totoo niyang church. Yan sabi rito, walang nakakita sa Diyos, pero kung mag-iibigan tayo, doon nila makikita kung sino ang Diyos saan? Sa buhay po natin. Amen po? Kailangan po sa isang church is a loving church. Maging kultura po natin dito, mga kapatid. Hindi ho tayo magkakakilala. Wala ho tayong kaugnayan sa isa't isa. Pero pwede ho nating ipadama ito kahit kanino sapagkat yun po yung naramdaman natin na ibinigay sa atin ng Diyos. God is love. Sino ba nire-represent natin? Ang Diyos. Anong karakter meron ng Diyos? So, kailangan nagmamanifest po itong love na ito sa bawat isa po sa atin. Madali ho bang magmahal? Hindi. Lalo na't hindi mo naman talaga kilala pa yung mamahalin. Tanong, ikaw ba'y karapat dapat din mahalin? Hindi. Pero bakit minahal tayo ng Panginoon? Sapagkat yun siya. Amen? Iyon tinatawag na unconditional love. Yung walang paramit, walang panuntunan. Yung pong nagmahal siya dahil siya ay mapagmahal na Diyos. At wala po siyang ibinibigay na mamahalin kita because of this. Kaya kita mamahalin because of that. No. At yun po sana makita po sa bawat isa sa atin as a church, as His church. Makita yung pagmamahal.
At kung hindi pa ito nagaganap sa kabuuan ng church na ito, palagay ko kapatid, bago pa dumating ang ating Panginoon, maipakita natin sa Diyos na lahat tayo na naririto, iilan lang. Pero ramdam ng bawat isa yung pagmamahalan, yung pagmamalasakitan, at yung pagsusunuran. Kaya natin gawin yon kapag meron tayong isang tinatanaw. Meron tayong isang sinusundan. At yun nga ang sinabi ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. So it is a command na inuutos niya sa atin. At kung mahalaga sa atin ang Panginoon, lalo na't yung utos niya sa atin, hindi ho natin ito dapat baliwalain. Kailangan natin itong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yung pagmamahal na sinasabi ko, pagmamahal ng kapatid, ha? Yun ang ibig kong sabihin. Ano pa, mga kapatid? Ang pwede nating gayahin kay Kristo, hindi lang yung pagmamahal niya sa iglesia niya. Ito pa, mga kapatid, His compassion for the church. Nang makita niya na napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Matthew 14:14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang may sakit na dala nito. Kapatid, iba ho kasi yung nakita mo at nahabag ka, at iba po yung nahabag ka na may ginawa ka sa kanila. Kasi pwede ho akong mahabag sa inyo na wala naman ho akong ginawa doon sa bagay na nakita ko. Iba ho kasi yung nararamdaman lang sa ginagawa mo yung iyong naramdaman. Tama po ba? Madalas, marami tayong pakiramdam. Sapagkat nature din naman natin yon, maawain tayong tao, may habag tayo. Pero marami na tayong kinaawaan at kinahabagan, pero wala tayong aksyong ginawa sa kanila. Mark 5:19, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon kung paanong nahabag siya sa iyo. Church, meron po ba tayo nito? Nananaig pa rin ba sa atin yung habag? Pag nakita ba natin sila na lupaypay at litong-lito, may ginagawa po ba tayo? Kung alam natin na mapapahamak sila, nagsasalita ka ba? Paano yung may mga pangangailangan? Paano natin sila tinutulungan? Yung mga may sakit, paano natin sila dinadamayan? Kasi hindi ho pwedeng sasabihin lang o sasalita lang. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya na nandun siya sa ospital, meron siyang pinagdadaanan. Alam natin yon, mga kapatid. So therefore, hanggat hindi raw natin nagagawa yung tulad ni Kristo, kung paano po siya nahabag sa mga taong ito, paano po natin again masasabi na tayo yung church na totoo. At ito yung church na talagang nakasusunod kay Kristo. Alam ko, mga kapatid, na tiyak na meron at meron tayong makikita na sitwasyong nakakahabag at nakakaawa. Pero minsan nga again, wala po tayong move na ginagawa. Pinakita po ito sa atin for us to do something. Kaya po ito ipinatanaw sa iyo. Kaya ito nakita mo dahil gusto ng Panginoon, mag-react ka dun sa bagay na nakita mo. Pag sinabi kong nakakaawa o nakakahabag, mga kapatid, ay hindi naman po ito yung tinutukoy ko lang sa isang bagay na yung kasalatan sa buhay. Hindi lang po yun. Minsan, ang sinasabi kong kahabag-habag, ay yung pong kalagayan nila sa buhay. Kalagayan in a sense na
Alam natin na kapag sila'y namatay, hindi ho sila maliligtas. At yung pong ganong kalagayan ay nakakaawa at kahabag-habag. Amen. At alam natin minsan yun. Sapagkat alam natin kung sino yung mga tao na wala naman pong kaugnayan sa atin pong Panginoon. May nabasa po akong ganito, mga kapatid. Kaya lang daw po nakapananaig ang masama dahil maraming mabuting walang ginagawa. Ulitin ko po. Kaya lang daw po nakapananaig ang masama dahil maraming mabuting walang ginagawa. Marami pong pupunta sa impyerno, hindi ho dahil gusto nilang pumunta sa impyerno, kundi may mga Kristiyano na wala hong habag sa mga ito. Sana po ay kung paano po tayo kinahabagan ng atin pong Panginoon, likewise, ganun din po tayo mahabag sa kanila. Burden po natin ito, mga kapatid. At sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo nakakaunawa, hindi naman ho magtatagal na ito eh. Malapit na. Kagabi nga, nakita ko doon sa news, gumagawa na po ang US ng alliance against China. So mangyayari po eh, hindi ho pwedeng hindi maganap yung mga bagay na nakasulat. Pero baka ho maubusan po tayo ng oras at panahon na marami po tayo dapat pwedeng maabot pa. Listen, mga kapatid, listen. Huwag pong ang maging objective lang natin sa ating pagiging Kristiyano ay yung makapasok po tayo sa langit. No. Kailangan po ang maging objective natin ganito. Mas marami. Hindi lang po yung sarili mo, Lord, gusto ko pong makapasok dyan sa piling mo. Hindi po. Dapat, Lord, mas marami akong maipasok dyan sa piling mo. Yung ako mismo yung ginamit mo. Sapagkat binigyan mo ko ng burden, binigyan mo ko ng kahabagan para sa mga taong ito. Kailangan po, mga kapatid, maging bold enough tayo sa bagay na ito. Share natin. Hindi mo ba? O kaya po, mga kapatid, ito, kahabagan nyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan nyo. Ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman nyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Ayan o, kahabagan nyo, tulungan ang mga nag-aalinlangan. Marami pong mga confused, full of doubts. They don't know what to do. Amen po ba? Amen po ba? Ala kong kausap talaga eh. Napakabigat magsalitang walang kaharap. Meron po bang tao sa house? Ayaw, nakakaramdam na ako. Amen. So, tulungan. Amen. And then, ito pa po, isang ginawa ng ating Panginoon. Lahat po kasi ng ito ay nakita ko eh. Natutuwa po ako sa Panginoon. Tuntuwa po ako sa Panginoon. Kasi yung topic ko sana ay part 2 ng what kind of church are we? Part 2 ko sana. At ilalagay ko rito yung loving church. Ito rin po sana. Pero hindi pa ako tapos eh. Kaya kaninang 3:00 ng madaling araw, I woke up, at doon ko po tinapos. Pero humingi ako ng wisdom sa Panginoon. Alam niyo bang tinwist niya? Tinwist niya yung message eh. Sapagkat nung pong balik ako doon sa mga inilalagay ko rito, lahat ay nakita ko, si Jesus yung nagmo-model eh. Si Jesus yung unang nagmahal sa iglesia eh. Siya nag-model eh. At ipinakita niya yung compassion eh. Siya rin po yung nag-initiate eh. Tingnan niyo po rito kung bakit ko binabanggit. Yung pangatlo, tingnan niyo po. Siya rin eh. His prayer for the church. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Ang dinadalangin ng Panginoon ay ang church, hindi ang sanlibutan. Ang kinakantahan dapat ni IC ang church, hindi ang yun.
Yun ang nakita ko rito. Kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa'yo. So Jesus is praying for us. Ano yung pinakikita nito sa atin? Na mahalaga na ipinapanalangin natin ang iglesia. Amen. Ipinapanalangin natin ang bawat isa. Dahil maraming pwedeng mangyari at kung hindi po natin ito mababantayan in prayer, saan kaya ang iglesyang ito makararating? Hindi ba sinasabi natin yung prayer ang backbone ng ano? Yung pong backbone ng church. Sapagkat lahat ng nagaganap at nangyayari sa atin, lahat po ng yan ay bunga ng ano? Pero magtatanong po tayo, ilan po kaya sa atin ang dumadalangin para sa iglesyang ito? Sino ang may desire na makiisa kung may isang masamang panalangin ginagawa rito? Sino po ang willing to stand between the gap? Sino yung willing tumayo between the gap? Ayan, basahin nyo. Meron ba? Wala. Tingnan po ninyo kung gaano kahalaga sa Diyos yung isang tao para po hindi matuloy yung pagbuhos niya po ng kanyang puot. Pero nabigo po siya. Wala siyang nakita kahit isa. Bakit po siya naghahanap ng isa lang? Who can stand between the gap? Somebody who can intercede. Bakit? Sapagkat napakahalaga nito sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na gagawin niya ang isang bagay na dahil gusto lang niya itong gawin dahil sa kanya nakita. Kundi ito, sabi niya, naghanap muna siya, meron bang nagmamalasakit para sa kanila? Dahil kung merong nagmamalasakit sa kanila at tumayo sa pagitan ko at sinabi, nag-plead, Lord, huwag, hindi ko itutuloy. Just for one. Hindi ko itutuloy. Pero ang sabi niya rito, sad to say, wala siyang nakita kahit isa. Nakita niyo, mga kapatid? Sa totoo lang, ganun po ang Diyos eh. Ito, sasampulan ko kayo. Bagamat hindi kasama rito. Natatandaan niyo nung makipag-bargain si Abraham sa Panginoon? At sabi niya, Lord, kung meron pong 50 matuwid dito, gugunawin mo ba Sodom at Gomorrah? Alang-alang sa 50. Lord, ni-reduce, 40. Alang-alang sa 40. Lord, 30. Alang-alang sa 30. 20, Lord. Last, Lord, last. Kung merong 10, would you destroy the city? Sabi ng Lord, for the sake of 10, no. Ang problema, wala ho siyang nakitang 10. Pero anong gusto kong pakita sa inyo? Ang Diyos ay marunong magsaalang-alang. Listen. Hindi po natin alam minsan kung bakit may magandang bagay na nangyayari sa atin pong buhay. Not just because deserving ka sa bagay na nai-enjoy mo ngayon. No. Minsan, nai-enjoy mo yung bagay na meron ka ngayon, hindi dahil nga po karapat-dapat ka, kundi dahil may taong nagpe-pray sa'yo. Na araw-araw na i-bless ka, ingatan ka, proteksyonan ka. Nangyayari po yun, mga kapatid. Tingnan niyo po rito. Ang sabi rito sa Korinto 1:10, kami iniligtas niya nung tiyak na kamatayan at patuloy na ililigtas at umaasang patuloy na ililigtas. Verse 11, ano binanggit? Kita niyo po? Sa tulong ng inyong panalangin. Nakita niyo? Nakakatulong po ba? Yes. Hindi lahat ng tulong na may pwede bigay natin ay monetary, amen? O mga material na bagay. Minsan, prayer means a lot. Tama po ba? At hindi ito, again, ito po sinasabi ko, hindi alam ng iba sa atin dito, may mga kapatid po tayo na nananalangin para sa inyo. At kung lagi po kayong ligtas sa lahat ng ginagawa nyo, pinupuntahan nyo, alalahanin nyo lang po na may mga kapatid tayo na willing who stand between the gap para lamang po ipag-pray ang isa't isa sa inyo. Hindi po niyo yun alam. Wala ho kayo rito ng madaling araw. Wala po kayo rito ng Huwebes ng hapon.
Kung saan po nag-iipon ng mga kapatiran dito and we pray together. Sino laman ang prayer namin? Hindi naman po pwedeng hindi namin kayo kasama. Sa madaling araw na narito po kami ng 5 o'clock in the morning. Nagpe-pray po kami sama-sama. Sino laman ang prayer namin? Meron pong willing na tumayo. Meron pong willing na magsakripisyo. At kayo po yun, naalala namin in our prayer. Ang mga kapatiran namin, ano na po ang sitwasyon nila, ano nangyayari sa kanila. Nakakatulong ang panalangin. Amen? Oh, ito po, isa sa prayer na sinasabi ko sa inyo, akala nyo hindi nakakatulong. Meron pong bata, 2 years old, nag-undergo ng operation, right? Operation. Alam nyo ba, bill, 800,000. 800,000. Saan kukuha po yung ina? Nag-pray. Pray. Sige, sama po kami dito. Pray. Na-reduce po into how much? 500. Na-reduce sa 500. Yung bill. Pray uli. Na-reduce into 300. Nga kapatid, gano'n. Ngayon po, magkano na lang? 200 na lang. At yung 200 po ay meron na pong mga may puso, may habag. Na nagtulong-tulong na para lamang po ma-meet yung pong amount na yon at maibigay. At yung pong bata, okay na po ba? Naka-schedule na, kapatid. You see, from 800, nireduce into how much? Hindi ho ba kamay yun ng Diyos? Sa panahon ngayon, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpirapirasyon ng tinapay at sa pananalangin. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, nananalangin din. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nanatili sila sa panalangin, laging sama-samang nananalangin. So ang panalangin para sa kanila ay gawaing pang-araw. Ito pa, sa Gawa chapter 3. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin. Nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Oras ng pananalangin. Mayroong itinakdang oras. Sa verse 4, at inukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Sa Efeso, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking Kolosa, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama at na ating Panginoong Jesucristo tuwing. Yun ang ibig sabihin dito, church. Dapat ganyan po tayo. Amen. So this is the real church. Hindi pwedeng mawala sa kanila yung pananalangin. Tayo po ba sa church na ito, yung po bang prayer natin, heavy po ba yung emphasis natin pertaining sa prayer? Ganun po ba natin ito, binibigyan talaga ng importance? Dito sabi, sama-sama silang nananalangin. O dito, sino kasama natin kapag nananalangin tayo? O kanya-kanya na lang ng prayer, maisipan lang natin. So mga kapatid, kailangan lahat po tayo, kahit nasa bahay kayo, kahit nasaan kayo, maging habit natin ito, maging lifestyle natin, ng alin, lagi nating ipapanalangin ang iglesia, ipapanalangin ang isa't isa. Kung ano man yung nilalagay ng Diyos sa puso natin, kailangan po natin silang maalala sa panalangin. Amen? At tingnan nyo, kung pinagpe-pray namin kayo at pinagpe-pray nyo kami, yung covering natin sa isa't isa, sa tingin nyo, anong pwedeng mangyari? We pray for each other. Not only encourage one another, but we pray for each other. Sa tingin nyo, anong pwedeng mangyari? Biro mo, may nagko-cover sa iyo, hindi mo alam. Ako naman, wala rin kamalay-malay, may nagko-cover din pala sa akin. At kaya ko rin pala nagagawa yung mga bagay na iniisip ko, minsan, hindi ko kayang gawin, pero nagagawa ko sapagkat meron palang mga tao like you na nag-i-intercede in my behalf. Yun ang mapaka-importante dito, mga kapatid. Amen. O ano yung una natin?
Yung pagmamahal ni Kristo saan? Yung habag ni Kristo saan? Yung pananalangin ni Kristo saan? Oh, ito yung pang-apat, kapatid, na kailangan maging kultura din natin. His generosity for the church. Ano sabi niya ron? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya may pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kita niyo, ipinagkaloob niya ang sarili niyang anak. How generous our Father is. Eto pa, tinan niyo. At buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan nino. Now, tell me, generous ba siya? Hindi. What about our church? Tinan mo nga katabi mo, generous ba yan? Diba? Kasi kung titingnan natin, hindi ho tayo pwedeng makasabay. Yung sinasabi nating iglesia noon, in kontra sa iglesia natin ngayon. Iba ho sila noon. At tingnan niyo po, kung kakayanin natin ito. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Verse 45, ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay ano? Kaya mo? Na yung ari-arian mo, ibinenta mo? Para lamang ipamahagi sa mga nangangailangan na nakikita mo na kailangan ng tulong? Pero ginawa nila yun. Tama po ba? Oh, hindi lang yan. Tingnan nyo, para makita ninyo kung anong klaseng church meron sila noon in comparison sa church na meron tayo ngayon. Tingnan nyo. Oh, dumana sila ng matinding at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad na ano? Verse 3, basa. Oh, alam ko ito pagkat wala na nga. Naghihikahos na nga. Pero nakikiusap sila. Bigyan mo naman kami, Paul, ng pagkakataong matulungan din namin. Sila, yung mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Huwag mong tingnan yung kalagayan namin ngayon. Gusto namin kahit ganito sitwasyon namin, maabot namin sila sa kanilang kalagayan. Sundan natin, verse 14. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong. Yun ang ibig sabihin. Hindi pa pwedeng isa lang. Kung natulungan mo siya ngayon, at dumating naman ang araw na siya naman ang magkaroon, hindi pa pwedeng makalimutan niya yung bagay na ginawa mo sa kanya at ibabalik din niya sa iyo kung ano man yung tulong na pwede niyang i-extend sa iyo. Amen. That's the kind, yung pong attitude na dapat meron po tayo. Wala ako ngayon eh. Ikaw naman ang meron eh. Di ba? Oh. Ate Edna, wala ako ngayon, ikaw ang meron. Ito sagot ni Ate Edna, ano pakialam ko sa'yo? Yun ang masakit. Amen. Ano pakialam ko sa'yo? Di ba? Kapag sasabihin ko pa yung sinagot ni Nanang doon, di ba? Kaya ka wala. Kasalanan mo. Pero mga kapatid, yun lang yun eh. Na nararamdaman ng isa't isa na nandyan ka para sa kanila. Amen. O ano pa? Tingnan natin, malapit na po tayo. O, nagpasya siya. Ano yun? Nagpasya mga alagad na ano? Ayon sa kaya ng bawat isa, verse 30, gayon nga ang ginawa nila. Ipinadala ang kanilang tulong sa matatanda ng iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at
2 Corinthians 9:1. Hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo. Tungkol saan? Sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong, pinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko, handa kayong mga taga-Akaya noong pang nakaraang taon at marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumakit ninyo. Verse 3, kaya pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi ako mapaya sa aking pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang tulong ninyo gaya ng sinasabi ko. Tumutulong ba sila? Nag-extend ba sila ng tulong? Yes! Tuloy pa natin, verse 5. Samantalahin na natin. Sa gayon, verse 11. Para sa gayon, nakita niyo po, pasasaganain niya kayo para lalo raw kayong makatulong sa iba. Naintindihan niyo po? Verse 12. Ang pagtulong niyo ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi ang bukas palad niyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat niyong tinatalima ang at dahil dyan 14 makita niyo, buong puso nila kayong idadalangin, buong pagmamahal nila kayo dadalangin dahil doon sa bagay na atin pong ginagawa sa kanila. Amen po ba? And here is our conclusion. Yan. Ito po ba tayo, mga kapatid? Ganyan ba yung church na mayroon po tayo? Nag-set po ng halimbawa si Kristo. Yun po ba ang ginagawa natin? Labing po ba tayo? Compassionate po ba tayo? Praying church po ba tayo? Generous po ba tayo? Ito daw po ang gusto, mga kapatid, ito daw po ang gawin natin kung gusto nating maging tulad ni Kristo. To be like Him or to be like Christ. Sapagkat ito po ang ipinakita ng Panginoon sa atin ngayon. Kung follower tayo ni Kristo at gusto nating gayahin si Kristo, gawin po natin yung ginagawa ni Kristo. Amen? Kaya ba natin ito? Alam mo, sabi ng Lord sa 14:28 ng Numbers, gagawin ko ang anumang marinig ko na sinasabi mo. Sa Jeremiah chapter 1 verse 12, ako'y magbabantay at sisiguruhin ko na mangyayari yung aking sinalita. So, ibig sabihin, mga kapatid, minsan mahalaga na sinasabi natin. Kaya ho yung word na amen, hindi nyo po alam kung anong meaning nito. Ang amen ay pagsang-ayon na umaayon tayo na pwedeng gawin ng Diyos yung sinasabi po natin. Amen po ba? Yun. Kailangan maramdaman sa atin yung pagmamahalan. Tingnan nyo ito. Pwede ka bang magmahal na hindi mo siya kakilala? Eto, marami sa atin dito, ilang taon na, pero hanggang ngayon, ilan lang ang kakilala. Alam niyo kung bakit? Wala naman tayong fellowshipping. Wala tayong small group to get to know them. Alam niyo, ito yung naging habit lang ng marami. Mag-church, pagkatapos ng church, uuwi. Sino po ang makakilala mo? Kailangan po kasi may time tayo. May time tayo na makipag-fellowship sa isa't isa. Kung gusto po ninyo, kasi hindi namin alam kung sino kayo, anong pinagdadaanan ninyo. The only way na maramdaman namin may pangangailangan kayo, yung nakausap namin kayo. Yung nakasama namin kayo. At nagsalita kayo na narinig namin.
At ganun din naman kami sa inyo para malaman din naman kung ano rin yung pinagdadaanan namin. Likewise, ganun din. Nakikinig din kayo. Tama po ba? Kaya mas gusto ko po yung small church eh. Small church composed of 10. Pero yung 10 magkakakilala. Yung 10 nagmamahalan. Yung 10 miyembro nagmamalasakitan. Makikita mo talaga yung kanilang pagsasamahan. Sana mangyari dito sa atin yun. Paano natin gagawin? Mag-form tayo ng maliliit lang na grupo. At may tinetrain kami na siya na mga hawak dun sa grupo para mas lubos na makilala kayo. Yun naman ay kung magbibigay kayo ng oras at panahon. Ito yun, kung wala ho kayong time doon, ibig sabihin, wala ho kayong pakialam kahit kanino. Basta gagawin nyo lang po yung obligasyon ninyo. Kailangan kong mag-church ako. This is for my God and myself. Diba? Ako lang yun. Pero hindi ko kailangan ng kahit na sino sa inyo. Kapatid, huwag mong sasabihin. 1 Corinthians 10:12. Huwag mong sabihin nakatayo ka. Baka ka mabuwal. Po tayo manalangin sa Diyos. Taas po natin minsan pa ating mga kamay bilang paggalang sa atin pong manlilikha, sa atin pong Diyos. Are we a loving church? Tayo ba yung generous church? A praying church? Tayo ba yung compassionate church? Nawa, magmanifest po ito sa bawat isa po sa atin. Hindi ito kawalan, mga kapatid. Tandaan nyo, hindi ito kawalan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kinahabagan niya yung marunong mahabag. Tinutulungan niya yung marunong tumulong. Pinagpapala niya yung mga mahilig magpala. At hindi niya tayo pagkukulangin sa anuman pong bagay. Dakilang Diyos, salamat po sa halimbawa na ipinakita mo sa amin. Na kung saan ikaw ang nagpapasimula. Sinusundan lang namin. At salamat po, nawa, mangyari po ito sa iglesia mong ito. Gusto po namin, Panginoon, dumating ang araw, mapagmalaki mo ng iglesyang ito'y nakatugon sa panawagan mo. Nang iglesyang ito'y sumusunod sa mga sinasabi mo. Nang iglesyang ito'y kakaiba kumpara sa mga iglesia na nagkiklaim na sila rin ay sa inyo. Lord, wala naman po kaming hinuhusgan dito at hindi naman kami nakikipagpaligsahan kahit kanino. Pero gusto po namin, Panginoon, maganap yung kalooban mo. Maging kultura namin, yung kultura po ninyo. Na pagdating sa iglesia, kitang-kita namin yung pagmamalasakit po ninyo. Ganun ito kahalaga sa inyo, sapagkat buhay po ninyo ang itinaya nyo rito. Maramdaman nawa ng bawat isa yung pagmamahal, yung pagmamalasakitan, yung habag, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, ng iglesyang ito ay sumagana sa lahat ng bagay upang wala ni isa sa amin dito ang magkukulang. Lagi po namin, Panginoon o God, na matutugunan kung meron mang nangangailangan. Salamat sa biyayang kaloob mo. Salamat sa mga anak mo na handa pong, Panginoon, magsakripisyo. Sumunod, Panginoon o God, sa mga sinasabi po ninyo. Lord, kilala niyo ang bawat isa sa kanila. Salamat sa mga nagtatapat mong anak. Salamat po, Panginoon o God, sa mga anak mong meron pong habag. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mong nananalangin para sa isa't isa. At salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong mga anak na nagmamahal sa iyo at nagmamahal din para sa iyong iglesia. Pagpalain mong umagang ito, O Diyos, nawa magawa namin yung ninanais mo sa buhay po namin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.